What's up guys, Janiclo here and welcome back to my channel. So today guys, meron tayong shadow equipment na unlock na natin kahapon. So papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga features ng shadow equipment, kung paano siya i-unlock, i-awaken and i-upgrade. Okay, let's start. So papakita ko muna guys para sa mga beginner player natin, sa mga baguhan, kung paano siya i-unlock. Kailangan na level 40 ka. Then, join ka muna sa guild. Then, after nun, magkakaroon ka na ng quest para ma-unlock yung shadow equipment. Then, go to territory, yung guild territory. Click nyo lang to. Click yung guild. Then, enter territory. After nun guys, kiklik nyo lang yung quest. Then, tatapusin nyo lang yung quest kung ano yung mga requirement doon. Then, dito sa guild map, dito sa lower right, andyan yung NPC quest ng shadow equipment. And here, pray lang kayo dyan. And ito na yung shadow equipment. For sniper guys, hunter, ito yung shadow equipment niya. So this one is for DPS crit type na hunter, and this one is for the haste and skill type. Okay, then after nun guys, bibigyan ka ng shadow equipment quest, 19 quests. So okay, kahit na 16 lang matapos mo doon, ma-awaken mo na siya. And after nun, may awaken button siya na kailangan mong gawin, and tapusin nyo lang yung requirement, then ma-unlock nyo na siya. So after nun guys, ito na yung shadow equipment natin. Pwede nyo siya nang i-level up. Sa loob ng shadow equipment, meron siyang encryption, pioneer, bound, engrave, validation, contract, and soul. So yung contract pala, it's lock pa. Maybe sa darating na update, ma-unlock na siya. So, explain ko sa inyo guys kung ano yung mga skill bawat icon na to. Encryption in Pioneer, only passive skill lang to guys. So, ito siya. Nilagyan ko na agad siya guys kasi meron ako mga pang-upgrade. So, kailangan na, and my shadow equipment is level 2 already. So, nilagyan ko yung AG and lock. So, kailangan ko yan. Then, critical and physical damage, kailangan ko rin dyan. Then, ito yung sa requirement. Kailangan yan maging mga level 3 yung shadow equipment ko para ma-unlock siya. And crit damage bonus, damage reduction, physical damage reduction, effect duration reduction. So, pag-isipan ko pa kung ito yung lalagyan ko next. And ito lalagyan ko rin to. Yung crit damage bonus lalagyan ko yan, saka yung attack speed kailangan natin yan para maging 1000 yung attack speed natin. Then yung sa crit, i-max ko rin to para maging 100% yung crit natin. Then sa pioneer naman guys, nilagyan ko yung physical attack and attack speed kasi kailangan ng hunter ng sniper yan. And syempre yung crit and physical damage bonus, lagyan ko yan. So, kailangan natin i-level 3 yung shadow equipment natin para ma-level up ulit natin to. Then, physical life steal, pag-isipan ko po kung lalagyan ko to kasi pang, PvP, I think. Itong pang PvP. Itong sumunod. Itong physical life steal, magic damage reduction, physical damage bonus, and effect resistance. Pang PvP yan. Okay, dito na tayo sa bound. Ito yung mga inactive na skill guys. So, may tips ako sa inyo dito guys, in advice. So, kailangan mamili lang kayo ng isa dito kasi once na nilevel up nyo to, for example, ng double strafe, nilevel up nyo, hindi nyo na siya marireset guys. Then, saka isa lang yung pwede nyong gamitin na skill dito. So, I advise you guys na isa lang yung piliin nyo dito and mag-focus ng pag-upgrade nyo. For now, ako pinag-isipan ko kung itong improve concentration 1 or improve concentration 2. So, it's either 1 or 2 yung lalagyan ko. Pag in-equip nyo siya, isa lang yung pwede nyo i-equip dito sa mga to. Kaya, advice to you guys na focus lang kayo sa isa. And pag nilagyan nyo na yan, hindi nyo na siya ma-reset. Hindi nyo na makukuha ulit yung skill nyo. Then, ito nga pala yung requirement niya guys. Bound 1, then Luminary Silver Bow. Yung nakukuha siya sa pag-dismantle. Mamaya pakita ko sa inyo guys kung paano nakukuha to. Itong bound, nakukuha to guys sa Otherworld.
Mamaya papakita ko sa inyo guys kung saan nakuha yun, mga materials na ito dito sa mga pang-upgrade natin dito. So dito naman tayo sa engrave. Kasi engrave guys is focus shot and Falcon Mastery. So ganun rin guys, isa lang rin yung piliin yung skill dito para mas lumakas. So mag-focus lang kayo sa isa. So hindi pa ako napag-decide kung anong kukunin ko dito, kung etong Falcon Mastery 2 or yung 1. I think this one, Falcon Mastery 2 kukunin ko. Kasi mas better siya dito sa 1. Kasi parehas naman sila, mas tumaas lang yung stat ng Falcon Mastery 2. And tong focus shot is for normal attack siya, then mag-auto ka siya ng focus shot. Then madi-decrease yung healing ability nung matatamaan ng focus shot. Then itong validation, hindi ko pa siya na-unlock. Ma-unlock siya sa Shadow Equipment level 5 pa. Ito maganda to guys for true sight buffs. Buffs rin siya guys. Itong soul, hindi ko pa rin na-unlock. So pang PvP or PvE siya. Okay guys. Bali saan nakukuha yung upgrade materials ng Encryption and Pioneer? Nakukuha siya sa KBM guys. Sa KBM, ito siya. Guild event. So pag naka-rank kayo, makakuha kayo ng reward for Guild KBM, Encryption and Pioneer na reward. Siyempre may guild contribution rin siya. So mahalaga yung guild contribution guys. So I advise you maging active kayo sa guild nya. Gawin nyo lagi itong guild order. Then syempre yung event ng Guild KBM para makakuha kayo ng upgrade ng Shadow Equip. Okay, then the next one is sa Bound, Engrave, and Validation and Soul. Ay mga pang-upgrade dito guys is nakukuha siya sa Otherworld. So ito yung Otherworld. Ito yung mga mini boss and MVP boss na sasama nyo. So every time na matalo nyo yun, may makukuha kayong reward dyan. Ito yung reward niya guys. So, yun yung Bound, Engrave, Validation. May sa Otherworld siya nakukuha yung pang-upgrade ng Bound, Engrave, Validation. Okay guys, so very important talaga yung guild na sumali kayo sa guild activity and event. And maging active kayo guys. So, yung pang-upgrade sa Shadow Equipment, andito na yan guys. Sundan nyo lang. Kunyari, level 3, yung level 3 niya siya. So, kailangan na pang-upgrade sa kanya is level 3. So, medyo magastos to guys. Kailangan mag-ipon kayo. So, paano natin makuha itong Luminary Silver Bow? Kailangan nyo lang mag-dismantle. Okay, pakita ko sa inyo guys kung paano mag-dismantle. So, kailangan nyo guys ng galito. Level 40, level 30, level 30, level 40, level 50, white equipment or level 60 white equipment, team blue or blue. I-smelt nyo lang siya guys. So, punta tayo sa smelting. So, dito siya yung nakuha. Equipment smelt. So, bari yung shadow equipment na natin is Luminary Silver Bow. So, kailangan kung ano yung shadow equipment nyo, yun din yung i-smelt nyo. Okay, itong silver one lang muna. And equipment, sergeant. So, may requirement siya guys. Una, yung item na i-sacrifice na, i-smelt nyo. Then, itong stone. Luminary Soul Stone. So, saan siya nakukuha? Sa mining. Sa mining area, nakukuha sa mining area. Ito siya, Luminary Soul Stone. So, nakukuha sa Orbine level 4, Orbine level 6, 7, and Richmond. So, doon siya nakukuha guys. Alright. So, yun nga yun guys. Kung gusto nyo mag-i-upgrade, i-level up yung shadow equip nyo, dito lang siya. Lahat ng type of bow na pwede nyong i-smelt nandito siya guys. Maski yung blue equipment, I think pwede siya yan. Like this. Blue weapon, pwede nyo rin siya i-smelt.
So, right now wala pa akong kulang pa yung soulstone natin, hindi natin ma-upgrade. Okay guys, sana na tulungan ko kayo para sa mga wala pang shadow equipment. So, advice to you guys na ipunin nyo yung mga weapon na para sa class nyo. And huwag nyo siya i-dismantle kagaya ko na dinismantle lahat ng equipment para i-gacha, tapos malas naman sa gacha. Hey, thank you for watching guys. Advice ko pa sa mga player na kagaya ko, keep grinding lang guys, and siswertihin tayo sa mga hindi pinalad sa card, sa refine, sa gacha. Tsaga lang guys, lalakas rin tayo. So thank you for watching guys, and don't forget to subscribe. Happy grinding, happy farming, be positive lang guys. And that's all. Thank you for watching. Bye bye.